Minimum wage sa Metro Manila madadagdagan raw simula sa July. Pero kung magkano, yan ang hindi pa inaanunsyo ng Regional Tripartite Wage Board Productivity Board sa NCR. Ayan na. Kausapin natin si Labor Secretary ang ating suki. Labor Secretary Benvenido Laguesma, napakasipag nito. Naman. Kahapon, sabi niya, Erwin, may flight na ako kasama si Pangulo. Okay. Ngayon, bumalik ka agad para dito, para makausap tayo. Secretary Laguesma, good morning, sir. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live tayo sa PTV Network Nationwide. Good morning po, Sec. Kong Sec Erwin, magandang umaga at ganon din kay Aljo. Morning po, Secretary. Siyempre po, magandang umaga sa inyo pong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Sek, maganda ho itong balita. NCR na mga manggagawa makakatanggap ng wage increase simula July. Pero hindi pa inaanunsyo ng Regional Tripartite Wage Board kung magkano itong increase. Tama po ba, Sec Bien? Tama yan, Kong Sec Erwin. Kasi yung naganap kahapon ay public hearing na kung saan pinakinggan po ng mga miyembro ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board yung mga saloobin, yung mga posisyon, argumento at justification po. Anong mga nagsidalo sa hearing, may kinalaman po sa usapin ng pagdadagdag ng sweldo sa umiiral na minimum wage dito po sa NCR. Kaya ang mangyayari po niya na kung natapos na yung kanilang public hearing, magkakaroon po ng yung mga miyembro ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na kung saan may kinatawan po ang manggagawa, may kinatawan ng namumuhunan at siyempre po yung pamahalaan, ang DOLE, DTI at saka ang NEDA po. Okay. Ayan. So, magkano po ang asahan natin dyan, sir? No? Sec, dagdag na daily minimum wage. Ang magpapasya po niyan yung mga miyembro ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Hindi ko po sila pwedeng mapangunahan kasi po pagka meron pong hindi masaya, hindi po satisfied kung ano man po yung halaga na pagkasunduan at meron pong mag-aapila, ito ay pupunta sa National Wages Productivity Commission. Ako po ang chairman nun. Ayoko pong pangunahan na kung tama ba, maliit ba, malaki ba. So, hihintayin ko po yung final na desisyon ng atin pong Regional Tripartite Wages and Productivity Boards at sana naman ay magkaroon po ng pagtanggap doon po sa anumang halaga na makakatulong naman doon sa ating mga minimum wage earners at hindi lang naman po minimum wage earners ang pwedeng mabiyayaan yan dahil baka magkaroon ng tinatawag na wage distortion, dapat po ay i-correct o itama po. Punan po yung gap ng mga employers dito po sa nasabing pwedeng maging wage distortion as a result po, resulta ng ilalabas na wage adjustment ng ating pong Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ng NCR. So, antabayanan na lang po ng ating mga manggagawa sa NCR kung magkano yung wage increase na yan, Sec Bien. Tama po ba? Yes, Consec Erwin. At hindi naman siguro nakatagalan kasi kung matatandaan mo nung nakaraang araw ng paggawa, May 1, may direktiba po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na timely review 60 days prior to the anniversary date of the last wage adjustment. Ang anniversary date po ay July 16. Kaya nga po ito pagkatapos po ng public hearing magkakaroon ng deliberasyon at inaasahan po natin na mayroong lalabas na kapasyahan sa mga susunod na ilang araw. Ayan, Okay. alright. Sige po. Thank you. Salamat po, Secretary Benvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment. Good morning po sa inyo. Maraming salamat, Kong Sec Erwin at kay Aljo. Mabuhay po ang inyong programa. Thank you po, Thank sir. you po. Good morning. Samantala, nasa linya by Aljo, si Trade Union Congress of the Philippines, Representative. Siya ay mula sa TUCP. Carlos Oñate, magandang umaga po, sir. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Morning po. Magandang umaga po, Kong Erwin at Sir Aljo at maraming salamat po sa imbitasyon. Reaksyon lamang po dito sa wage increase pero hindi pa ina-announce. Pero sabi kung ang ECOP ang tatanungin ng mga employees, parang gusto nila 24 pesos lang yata per day, di ba? 20 to 26. Ano reaksyon niyo dyan? Parang hindi rin sapat, sir.
Opo, nandun ho kami dun sa hearing na kahapon ho ng NCR Wage Board at dun ho nila binanggit yung ganung kaliit na barya-barya ho. Ito ho yung katotohanan, no, for 35 years under sa Regional Wage Board, na kahit ho merong assurance na magkakaroon ng increase by July 16, ay lagi hong barya-barya. Kung kaya't yung panawagan ho doon ng labor ay yung magbigay ho ng 150 pataas. Na siya hong, as you know also, na gumugulong din ho sa Kongreso at ang direktiba rin ho ng Pangulo kasi ay mag-conduct ng timely wage review. Kung kaya't naniniwala ho kami na kung magbibigay ho yung ating wage board, dapat ho at least 150 pesos. So, okay. Ayan ang panawagan. Medyo barya-barya daw to kung. 150 panawagan. Ang problema naman dyan, papayag ba mga employer? Well, ano? Siyempre, At least mayroong increase, no? Sabi nga nila eh. Anyway, Sir Carlos Oñate, maraming salamat po, sir, sa panahon na binigay niyo po sa amin. Magandang umaga po. Thank you po.